Magandang buhay mga katiats! Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong pagtatalakay ng mga treasure signs. At ang ating episode ngayon ay tungkol kay Shitsuichi Tanaka, ang tinaguriang map keeper ng Emperor, at ang kanyang mga code and signs na ginagamit niya sa kanyang mga treasure site. Okay, napakaraming treasure site din itong si Tanaka, kasi isa ito sa trusted na nagtatago ng mga mapa ng Emperor. At dito sa video ito ay atin ipapakita ang isang site sa Sorsogon. Hindi pa ako nakapunta diyan, pero merong mapa dito ng Matnog, Sorsogon, at narito yung kanyang. At ayon sa history ng mga treasure hunters, itong si Shitsuichi Tanaka, dahil sa magandang record nito, ay binigyan ng magandang libing ng Emperor. At diyan daw yan sa bundok ng Cordillera. Napakalaki kasi ang Cordillera. At ang kwento niyan, sa kanyang pinagbaunan, kuweba daw ang pinagbaunan niyan, ay nakapalibot sa kanya ang mga ginto na itong maliliit lang na boxes nakapalibot sa kanya, pero sa kanyang hinigaan, sa baba ng kanyang puntod mismo, ay naroon ang maraming gold bars. Big deposit ang kanyang hinigaan ng puntod ni Shitsuichi Tanaka. Okay, dito ay meron tayong tatalakayin na isang mapa sa Banog. Banog pala, akala ko Matnog. Banog, Sorsogon. Narito yan. Okay, ito yung kapirasong mapa. Naputol kasi ito. Aksidenteng na crop ko kaya lumiit, naputol. Pero meron pa ring portion. Ito yung sa Sorsogon. Ito isang bundok dyan. Ano ito na bundok? Mataas na bundok ito. At meron kayong makita dyan na mga marker. Merong triangle trees na sadyang tinanim dyan. Dalawa sa kahoy ay may laman ito. Isa, dalawa. And then meron kayong makikitang bato na may markang footmark ito at puso. At yan ay in between sa dalawang kahoy. Pag merong ganyan, yan na yung site na yan. At dito naman sa unahan ay merong triangulation of rock, tatlong bato ito, at merong hugis puso sa gitna. Ang item ay nasa gitna, sa below sa puso. Okay, at sa unahan nito ay merong sa parting baba, nawala kasi yung mapa dyan, ay yung itaas nito nawala yung orasan. So bandang east itong narito yung compass niya. So east ang ang flagpole, tapos west itong triangulation of rock. So west dito at triangulation of trees. Ayan, merong laman ang dalawang kahoy. Giveaway, dalawa. Okay, pero ano to na giveaway, maraming laman, 26 bars. Yung isa ay maliit na giveaway, 7 bars. Sumatran gold bars. Sa Matnog ito, Sorsogon. Ibinaon 1942, September. Kaya kung matagpuan nyo itong flagpole na ito, sa ngayon ay wala na yan, pero kung may makapagturo sa iyo ng flagpole, sa bandang west niyan, 150 meters away, ito 150 meters, ay meron na namang nakabaon, tatlong box. Papuntang west yan, papuntang west, galing east, 150 meters. And then yan, pagdating sa mga 200 meters dito, ay makikita nyo ang bato na may footmark at may heart. Pero hindi diyan ang treasure kundi sa kahoy.
narito. Kulayan natin ng dilaw. So ito yung mga treasure dyan. Napakarami itong isa, 26 bars. Itong kahoy dito ay ano lang ito, triangulation lang, walang laman. Ang flagpole wala ring laman, pero sa bandang south ng flagpole ito ay meron. Ayan. Okay, patuloy tayo. Okay, at dito naman ay ito'y example ng recovered treasure during 1970s, kapanahonan ito ng Apo Lakay. Ito yung site na merong triangle marker na merong butas sa gitna, and then meron ding letrang YHX. Okay, paano ba hanapin dyan ang item? Yung bato na YHX ay malalayo ang distansya niyan, nasa 20 meters, kaya hindi mo mahalatang triangle ang kanilang formation. Okay, sa tatlong yan ay tatlo rin ang laman dyan. Bawat bato na may letra ay merong laman. Yan, kaya yung triangle sa unahan na malaking marka ay walang laman siya. Nagsasabi lang siya na merong treasure sa triangle formation ng tatlong bato. So YHX, ayan, so bawat bato ay may laman. 12 feet ang lalim ng mga ito, so pang giveaway talaga siya, 12 feet lamang. So merong 4 meters deep. Ito namang tatlong bato na nakalinya, lahat ay may butas, kaya medyo maguluhan tayo. Parang lapida din yan. So pwedeng ang tatlong bato na yan, pwedeng lahat ng yan ay may laman under sa kanya, kasi lapida. Pero sa real time doon sa lugar na yan, sa real place, real time, ay malalayo ang distansya ng mga bato na yan. Sa drawing lang yan malapit. Okay, ito yung kanyang posisyon ng mga marker doon. So sa harapan pala ng tatlong bato ay merong boulders at isang old tree. Ngayon yung gitnang lapida na bato, yun pala ang pointer. Ibig sabihin sa kalagitnaan din ng kahoy at ng boulder ang paghukay. Ayan, so napakaano talaga mga ka-TH. Enigmatic talaga itong mga science ng Hapon. Hindi natin maiisip na ganito yung meaning niyan, di ba? Pero alam natin na kapag kahoy, merong malapit talaga na ibinaon. Kung hindi under sa kahoy ay sa harapan nito, lalo na kapag nakaharap sa east. So ito, meron palang triangulation ito. So meron na namang isang bato sa bandang south. Ayan. So kapag ganyan, yung tatlong bato na may butas sa unahan, nagsasabi din pala siya na tatlong item nakabaon sa bawat marker sa unahan na triangulation. So isa sa kahoy, isa sa bato, at itong grupo ng bato sa south ay meron din laman. Kaya pala tatlo yung lapida na may butas, kasi tatlo din ang nakabaon. Okay, so narito pa ang iba pang sign. Ito yung mga ginamit ni Tanaka sa pagbaon. Ito yung mga treasure sign niya. Ayan, i-ano nyo na lang yan, i-screenshot nyo mga ka-TH. Yan ang kanyang mga meaning. Pero kahit na may meaning yan, ay hindi sinasabi ang layo at saka direksyon sa paghanap. Basta't makita nyo yan, ibig sabihin merong malapit na nakabaon na treasure sa sign na yan. Okay, so ayan, screenshot nyo muna at isaulo
memorize the signs. Kasi kahit hindi nyo dala yung inyong librito or cellphone, ay dapat meron tayong maalaala sa mga signs ng ganyan. Kasi hindi natin alam, baka isang araw masalubong natin or makita natin yan sa bundok, pero nakalimutan natin yung cellphone at ating kodigo or librito. Kaya dapat memorize din natin yan. Paulit-ulit na basahin at tandaan ang mga sign na yan. Kasi napaka-importante. Kaya't hanggang sa muli mga katiyats, sana ay nagustuhan nyo ang ating episode ngayon at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Ako'y magpaalam na. God bless us all at ingat kayong lahat.